Good, good afternoon. Ako yung humihingi sa inyo ng paumanhin dahil kaninang umaga po ay maaga po kaming umalis. Mayroon kaming pinuntahan kaya hindi ko nagawa yung aking commitment na magkaroon ng devotion. Kaya pag-uwi namin ngayong hapon, ngayon ko lang ito magawa. Kaya yung doon sa mga sumusunod talaga na ah, binigyan diin yung ating matutunan sa bawat devotion natin ay ako po yung humingi ng paumanhin at ang ating topic po ngayon sa ating series na Living Free in Christ ay accusation versus conviction. And the book of 2 Corinthians chapter 7, 9 to 10, ito po yung sinasabi, I rejoice not because you were grieved, but because you were grieved into repenting. For you felt a godly grief so that you suffered no loss through us. For godly grief produces a repentance that leads to salvation without regret, whereas worldly grief produces death. In our journey while walking in the path of the Lord, maraming mga tao na ginagamit para saktan tayo. Minsan, yung mga leader natin, at ito yung sinasabi ni Apostol Pablo. Kasi nga, ang overall uh, nakikita ng mga leader is to be victorious in our walking with the Lord. At dito nga, binigyan pansin ni Apostol Pablo na kasi nalulungkot yung mga taga Corinthian dahil masakit yung mga sinasabi ng Apostol Pablo, pero na-realize nila na this is part of a journey na to correct, yung correction kasi masakit talaga yan. Na patuloy tayong nagsasabi Kristiyano tayo but we are walking in the darkness. We are continuing doing doon sa mga bagay na against the holiness of God. Kaya masakit talaga pag sinisita ka, pag nire-review ka. But sabi nga di Apostol Pablo dito sa verse 10 o 9, sabi niya, for godly griefs produce repentance. Dito sa 10, that leads salvation without regret. Kaya nga ang pagsisisi talaga, yung kalungkutan dahil gusto mong sundin ang kalooban ng Panginoon. Maring masaktan ka, maring mas matagal mo nang hindi niyakap yung mga bagay na yon, matagal mo nang niyakap yon, kaya pag tinanggal sa iyo talagang masakit. Nalulungkot ka kasi hindi mo na siya maging makasama, pero lagi nating tandaan, this is part of God's correction na maglilid sa atin sa salvation para hindi tayo makontaminate sa sistema ng mundo. And then, dito po, every believer has struggled with condemning thoughts. Totoo yan. Parang ano yan eh, parang tura-tura plan ng panahon ng World War II. Noong World War II, yung tura-tura plan, maingay, di ba? Naghulog na siya ng bomba. Pero akala mo na doon pa siyang ang tura-tura pero wala na doon sa malayo. Saka pa lang sasabog ang bomba. Ganun ang ini-inject ni Satanas na uh, ini-injikan ka ng mga bad words, parang bomba yan eh. Pero kahit anong rebuke mo, wala na si Satanas dyan. Dahil yung mind mo, ang tinitira niya, yung kaisipan mo. Kaya dito, kaya pag umalis na, feeling guilty ka talaga at maraming hindi nagkakaroon ng tamang paglakad because of guilt. The devil tempts us, and when we feel he relentlessly accuses day and night. Hindi tumitigil yan eh. How can we tell the difference between the Holy Spirit convicting us of our sin and Satan accusing us? Ito po yung makita natin yung difference. The Holy Spirit will convict us when we sin, which should prompt us to confess our sin, leading to repentance without regret. Kaya tayo nga, pag tayo'y empowered by the Holy Spirit and you know this is the Word of God and you know this is the correction of God from His Word, then sabi dito, prompt us to confess our sin and leading to repentance. Na hindi ka manghihinayang talaga. Kasi alam mo, magkakaroon ka ng freedom. Alam mo, magkakaroon ka ng talagang kagalakan because natanggal na yung sin inside. And sasabihin mo, thank you Lord for this process. It's a part of sanctifying process. However, if we have confessed all known sin, yet continue struggling with condemning thoughts, that is the work of the accuser. Diba?
Minsan ginagamit mo yung mga mahal natin sa buhay. Minsan mga taong malapit sa'yo. Minsan tinitingala mong leader. Minsan ginagamit pa yan para i-accuse ka ng iba't iba. Karamihan mga marites yan eh. Ang daming marites. Kung papatulan mo yung lahat yan, hindi ka mag-grow in your Christian life kasi ang akala kasi nila, magaling sila. Akala nila, tama sila. Akala nila, mayroon silang alam. Pero deep in their heart, alam nila na kuro-kuro at haka-haka lang yung mga kanyang mga sinasabi. Kaya pag na doon pa yung kudoy mong thoughts, na doon talaga yung work ng accuser kasi hindi siya nawawala sa iyo. Kasi iba, pag pinalaya ka ng Diyos, pinalaya ka, magkaroon ka ng heart na mayroong kagalakan sa iyong puso. Peter betrayed Christ 3 times. Came under the conviction of the Holy Spirit, repented, ito yung sitwasyon ni Peter, and become the spokesperson for the early church. Ginamit siya. Pero yung kay Judas naman, makikita natin, Judas betrayed Christ, came under Satan's accusation, and hung himself. Kaya nagpakamatay siya kasi hindi niya matanggap na pinagkanulo niya ang Panginoon. Kaya lagi nating tandaan yung sin na hahantong sa kamatayan ay parating hindi mo nakita yung forgiveness ng Diyos, hindi mo nakikita yung freedom na ginawa ni Christ on the cross of Calvary 2,000 years ago. Kaya panghawakan natin yung Romans 1:8, chapter 8 verse 1, sabi, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kaya ang ating response this afternoon, kasi naging afternoon ng ating devotion, pero bukas maaga tayo, sabi Romans 8:37-39, yet in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am persuaded that neither death nor life, nor angel, nor principalities, nor power, nor things present, nor things to come, nor high, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. This is the proof that Christ is willing to sacrifice, willing to adapt you, willing to give you support in times of trouble, because this is His promise to give you peace, and hold it, because this is yours from our Lord Jesus Christ. Thank you, and to God be the glory.